Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay ano ang pumipigil sa iyo? Empowerment for service. Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa Acts chapter 1 verse 8. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Or sa Tagalog, sabalit natanggap ko na ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Teaching number 1. Every Christian is gifted to serve. Ang Diyos ay nagbibigay ng spiritual na mga kaloob sa bawat Kristiyano upang magamit nila sa paglilingkod sa Kanya at sa kapwa. Hindi lamang ito para sa mga pastor o leader ng simbahan, kundi sa lahat ng mananampalataya. Ibig sabihin, mayroon tayong natatanging talento o kakayahan na maaaring gamitin upang palakasin ang Iglesia at magdala ng kalwalhatian sa Diyos. Teaching number 2. Every Christian is called to witness. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayo upang ipahayag ang Ebanghelyo at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Hindi natin dapat itago ang ating pananampalataya, kundi ipahayag ito sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Sa pamamagitan nito, maaaring madala natin ang iba sa pagkilala kay Jesus. Teaching number 3. Every Christian is enriched with potential. Hinilang tayo ng Diyos na may layunin at may kakayahang lumago sa ating pananampalataya at paglilingkod. Hindi tayo nilikha upang manatili lamang sa ating kasalukuyang estado, kundi upang patuloy na umunlad sa spiritual at magamit ang Diyos ng higit pa sa ating inaakala. Application number 1. Utilize your spiritual gifts now. Huwag mong hintayin ng tamang oras o perfectong pagkakataon bago ka kumilos. Kung alam mong may talento ka sa pagtuturo, pagpapayo o pagkanta, anong mga kakayahan, gamitin ito upang palakasin ang Iglesia at matulungan ang iba. Application number 2. Unveil the gospel and witness for Christ. Hindi natin kailangan maging magaling na tagapagsalita upang maibahagi ang mabuting salita. Ang mabuting balita, ang simpleng pagbabahagi ng iyong karanasan kung paano ka binago ng Diyos ay isang nagpapalakas na patotoo. Application number 3. Unleash your potential through total obedience. Kapag sinuko na natin ang ating buhay sa Diyos at sumunod ng buong puso, doon natin makikita ang ating tunay na layunin. Ang pagsunod sa Kanya ay hindi lamang isang tungkulin kundi sa daan patungo sa kaganapan ng ating buhay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.